Akala ni Lilane ay magiging masaya na siya na maging mag-asawa na sila ng nobyo niyang si Oliver Miranda. Pero iba ang naging takbo ng mga pangyayari. Matapos ang kanilang kasal, naging cold na sa kanyang lalaki hanggang sa nalaman niya na pinakasalan lang siya ng lalaki upang paghigantihan ng pamilya niya. Lalo na ang kuya niyang isa sa may kasalanan kung bakit namatay ang dati nitong nobya. Kaya noong malaman ni Lilane na nabuntis siya ni Oliver, tumakas siya para makalayo dito sa takot na baka pati anak nila ay saktan ng lalaki. Maagang gumising si Lilane ng umagang yon upang ipagluto ng agahan si Oliver na kanyang asawa. Halos isang buwan na din silang kasal at masasabi niya na maganda naman ang samahan nilang mag-asawa at hindi nagkakaproblema. Magandang umaga po, Manang. Bati niya sa pinagkakatiwalaang maid ni Oliver. Tanging pagtango lamang ang naging tugon nito sa kanya. Bukod kay Manang Tasing ay may dalawa pang katulong. Ipagluluto ko po si Oliver ng agahan. Pinaalam niya sa matanda ang kanyang gagawin. Sige, maiwan na muna kita dyan. Anito't siya'y iniwan. Masayang nagluto si Lilane. Gustong-gusto niya yung ginagawa para sa asawa. Ganon niya kamahal si Oliver dahil labis-labis ding pagmamahal ang ipinaparamdam nito sa kanya. Matapos maluto ang adobo, nilagay niya iyon sa isang mangkok at inayos ang mesa. Tinawag niya ang isang maid para bantayan ang kanyang inihanda. Sumunod naman ito, kaya naisipan niyang balikan na si Oliver sa kwarto nila na hindi niya na pala kailangang gawin dahil nakababa na ito't nakasuot na din ng damit para sa pagpasok. Love, kumain na muna tayo bago ka pumasok sa trabaho. Aniya sa masiglang boses, pero hindi niya inaasahan ang magiging sagot ni Oliver. Kahit kailan, hindi tinanggihan ni Oliver ang alok niya kaya nakadama ng lungkot si Lilane. Sa office na ako kakain at late na rin ako. Saad nito tsaka umalis. Hindi man lang humalik sa pisngi niya at basta na lamang umalis. Bigla na lang may naramdaman na kirot sa may bandang puso niya si Lilane kasi sa pagkakaalam niya, wala naman silang napagtalunan o napag-awayan ng asawa kaya bakit ito biglang naging cold sa kanya. Tara, sabay-sabay na po tayong kumain. Yaya ni Lilane sa tatlong katulong doon na akala niya tatanggihan din siya pero sinabayan siya ng mga ito kaya kahit papaano hindi nawala ng gana si Lilane para kumain. Kakausapin niya na lamang si Oliver mamaya at tatanungin kung may problema sila para maayos agad. Buong maghapon ay ang ginawa lamang ni Lilane ay mag-stay sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi kasi siya sanay na umalis at maggala-gala. Mas gusto niya pang tignan lang ang mga wedding pictures doon kung saan makikita niya na mahal talaga nila ni Oliver ang isa't isa. Kinagabihan, late na umuwi si Oliver kaya kahit gusto niyang matulog na, hindi niya magawa dahil iniintay niya ito. Natanong niya tuloy ang asawa kung ano ang inasikaso nito. Marami ka bang inayos? Masyado nang late. Walang emosyon na tinignan siya ng lalaki. I'm tired. Wala akong panahon sa mga sasabihin mo, Lane. Simpleng sabi nito at nilagpasan siya. Dati-rati, lahat ng sasabihin niya pinapakinggan nito pero bigla na lamang nagbago ang lahat. Sinundan na lamang niya si Oliver sa kanilang kwarto. Naabutan niya itong naka-white shirt na at naka-short lang. Nakahiga na sa kama nila, nakatalikod sa kanya. Sinubukan niyang yakapin ng asawa pero tinanggal nito ang pagkakayakap niya. Tatanungin niya sana si Oliver pero narinig niya na humihilik na ito. Inisip na lamang ni Lilane na pagod ang asawa niya pero lingid sa kanyang kaalaman na ayun na ang simula ng pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Oliver. Maagang umalis si Oliver. Nang magising kasi siya, wala na sa tabi niya ang asawa at nang tinanong niya si Manang, maaga nga daw itong umalis kaya naisipan ni Lilane na magluto ng agahan at dadalhan niya na lamang ang asawa sa kumpanya nito para naman doon ay makapag-usap sila. Sinarapan niya ang luto para naman yun ang maging dahilan para magkabati sila kahit na alam niya sa sarili na wala naman siyang ginagawang mali. Bigla na lamang itong naging ganun. Dahil isa lang ang kanilang sasakyan at yun ang gamit ni Oliver, nagtaksi na lamang siya. Habang nasa biyahe, panay ang isip niya kung paano niya tatanungin si Oliver kung may problema ba silang dalawa. Nang makarating sa Miranda Group of Corporation, bumaba na nga siya ron. Sobra pa nga yung inabot niyang bayad sa driver na pinagpapasalamat naman nito. Magandang umaga po, Ma'am Lilane. Bati sa kanya ng guard. Nginitian na lamang ito ni Lilane at nung papunta na siya sa opisina ni Oliver, may umalalay pa sa kanya na isang empleyado.
Gusto pa nga nito ito na ang magdala ng mga gamit niya pero tumanggi siya dahil kaya namang niyang dalhin yun. Masayang lumabas ng elevator si Lillian nung nasa floor na siya kung saan ang opisina ni Oliver. May ngiti sa labi siyang naglalakad hanggang nasa harap na siya ng opisina ng asawa. Pero ang ngiting yun ay nawala dahil mula sa labas, rinig niya na may kausap si Oliver. Kaya dali-dali niyang binuksan ang pintuan ng walang katok-katok. Nakita niyang nakikipag-usap si Oliver sa isa sa mga bago nitong empleyado. Isang babaeng kulang sa tela ang damit, sobrang ikli at mukhang tuwang-tuwa pa ito habang kinakausap ng asawa niya. Si Oliver naman ay tuloy lang sa pakikipag-usap sa babae kahit na nandoon siya. "Excuse me miss, pwede ko bang masolo ang asawa ko?" Hindi na napigilan ni Lynn ang magtaray. Mukha namang napahiya ng saglit ang babae at maya-maya pa, inirapan siya nito bago lumabas ng opisina ng asawa niya. "Anong ginagawa mo dito?" Walang emosyon na tanong ni Oliver sa kanya na kung tutuusin, hindi na ito dapat magtanong dahil asawa siya ng lalaki at mayroon siyang karapatan na pumunta sa lugar na yun. "May dala kong agahan. Sabi ni Manang maaga ka daw umalis at hindi man lang nag-agahan pero hindi ko naman inaasahan ang maaabutan ko." Ani at mukhang hindi nagustuhan ng lalaki ang sinabi niya. "Umuwi ka na. Kadadating ko lang tapos papaalisin mo na ako. I am your wife, Oliver." Medyo tumaas na ang boses niya dahil sa inis sa lalaki. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang itong naging ganoon sa kanya. "Just go home, Lane. Hindi ko kailangan ng presensya mo dito. Gusto ko lang naman na mag-usap tayo. Bakit ganyan ka sa akin? May nagawa ba ako? Sabihin mo sa akin." Nalulungkot na sabi ni Lillian. "Umuwi ka na. Baka matuwa pa ako sa'yo. At dalhin mo yung niluto mo. Busog pa ako." Anito't iniwan siya ng lalaki sa opisina nito dahil may kakausapin pa daw itong kliyente sa may conference room. Nanlambot ang tuhod ni Lillian. Noong magnobyo't nobya pa lang sila ni minsan, hindi siya binaliwala ni Oliver. Pero ngayon, hindi niya na alam kung anong nangyayari sa asawa niya. Noong umuwi si Lillian sa kanila, nagkulong lamang siya sa kwarto nilang mag-asawa dahil sa nawalan siya ng gana. Hindi niya matanggap na ganoon ang pakikitungo sa kanya ng mahal na asawa. Parang bumabalik na naman ang lungkot sa kanya na akala niya'y nawala na simula noong naging sila ni Oliver, lalo na nung maging mag-asawa silang dalawa ng lalaki. Dinalhan si Lillian ng tanghalian ng maid sa kwarto nila ngunit hindi naman siya kumain at pinakuha rin iyon dahil wala siyang gana. Wala talaga siyang gana hanggat hindi sila nagkakaayos ni Oliver. Pakiramdam niya hindi siya magiging okay. Napalabas lang ng silid si Lillian nung narinig niyang may binati ang maid sa ibaba at nang sumilip siya, si Oliver iyon at nakauwi na ito. Ngunit lasing ang kanyang asawa na sinubukan pang ang alalayan ng maid ngunit ayaw nitong magpaalalay at tinulak pa ang katulong. "Ako na," aniya kaya umalis na ang maid upang bumalik sa pagwawalis-walis doon. "Oliver, ano bang nangyayari sa'yo?" tanong niya sa asawa pero tumawa lang ito at hindi siya sinagot. Sinubukan niya itong alalayan pero tinulak rin siya pero dahil asawa niya ito, hindi siya magpapadaig sa mga ganun, baka mapano ang kanyang asawa. Kahit halatang ayaw ni Oliver na tulungan niya ito, wala nang nagawa pa ang asawa niya dahil hindi nito matatalo ang pagmamahal at pag-aalala niya dito. "Kung may problema man tayo, sabihin mo sa akin." Aniya nang maihiga si Oliver sa kama. Papunta na sana siya sa banyo para kumuha ng ipupunas dito pero hinila siya ni Oliver upang mapahiga din siya at inibabawan siya nito. "Ang ganda-ganda mo talaga, Lane." Pero hinaplos nito ang mukha niya. Mas maganda pa rin si Bella. Masyado nang mahina ang boses ni Oliver kaya hindi niya na narinig pa ang sinabi ng lalaki. Pilit niyang pinaalis si Oliver sa ibabaw niya dahil lasing ito pero pininid ng lalaki ang dalawa niyang kamay sa may ulunan niya. "You're my wife, di ba? Gaya ng sabi mo? Then, you should provide my needs." Anito bago siniil ng halik. Halik na walang kasamang pagmamahal. Halik na walang halong pagmamahal. Halik na parang siya'y pinaparusahan, na parang galit sa kanya. "Oliver, ano ba? Nasasaktan ako." Aniya nang matapos siya nitong halikan. Ngunit walang emosyon lang siyang tinignan ng lalaki at hindi ito tumigil. Bagkus ay nag-alis ito ng damit bago ang damit niya naman ang sinira. "Magugustuhan mo rin naman to at sigurado ko nahahanap-hanapin mo. Mahal mo ko, di ba?" Napaluhan na lamang si Lillian. Buong puso siyang nagpaubaya sa lalaki
dahil mahal na mahal niyang asawa kahit na marahas ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya. Kinabukasan, nagising si Lilane na kumot lang ang tanging tumatapi sa katawan niya. Masakit ang gitna niya pero iniisip niya na lang na napasaya niya ang asawa. Sakto naman nakalalabas lang ni Oliver ng banyo at nakabihis na ito. Walang emosyon siyang tinignan ng lalaki. "Aalis ka na?" tanong niya noong palabas na ito. "Ano ba sa tingin mo?" "Parang wala lang dito ang nangyari sa kanilang dalawa. Mag-breakfast muna tayo bago ka umalis." "Malilate na ako, Lilane. Wala akong gana." Saad nito at tuloy-tuloy na lumabas ng kanilang silid. Sinubukan niyang tumayo upang habulin ng lalaki pero masakit ang katawan niya kaya hindi niya ito nahabol at nag-stay na lamang siya sa kanilang kwarto hanggang sa pumasok si Manang at siya'y tinulungan. Walang kaalam-alam si Lilane na sinasadya ni Oliver ang mga pakikitungo nito sa kanya, pati na rin ang pag-angkin nito sa kanya ng marahas, at ang mga sumunod na mga mangyayari ay mas malala pa dun. Bigla na lang may dinala na babae si Oliver sa kanilang bahay. Hindi niya kilala ang babae pero hindi niya ito gusto kahit na mukha naman itong mabait. Siguro naiinis siya at nagsiselos dahil nga hindi na siya mapagtuunan ni Oliver ng pansin tapos nag-e-entertain pa ito ng ibang babae. "Hello Lilane, ako si Arya." Pakilala ng babae sa kanya. Ako si Lilane, asawa ni Oliver." Pakilala naman niya at tumingin kay Oliver na hindi siya pinansin. Inutusan siya ni Oliver na ipaghanda ng merienda ang dalawa at dahil nagdamdam siya sa ginagawa ni Oliver, medyo natagalan siya kaya sinundan na siya ni Oliver sa kusina. "Bakit bang tagal mo?" galit na tanong ng lalaki. "Saglit lang, hindi naman siguro nagmamadali ang bisita mo," sabi niya sa maayos na boses. Wala namang halong pagrereklamo pero bigla na lamang hinawakan ni Oliver ng madiin ang isa niyang braso at sinabing, "Sumasagot ka pa talaga?" Anito sa galit na boses. "Oliver, nasasaktan ako." Aniya sa naiiyak na boses. "Talagang masasaktan ka sa akin." At binitiwan siya nito at iniwan sa may kusina. Dinala na nito ang merienda ng dalawa. Napahawak na lamang siya sa kanyang brasong nananakit. Naiyak si Lilane sa ginawa ng asawa niya sa kanya pero pinahid niya na lamang ang kanyang luha at pinuntahan niya si Oliver at ang bisita nito pero laking gulat niya sa nakita. Naghahalikan si Oliver at ang dinala nitong babae sa bahay nila kaya sa galit niya, lumapit siya at hinigit ang buhok ng babae kung saan ay napahiyaw ito sa sakit. "What is wrong with you?" galit na tanong noong Arya. "Ang kapal ng mukha mo, may balak ka pang agawin ng asawa ko." "Oliver," paghingi ng tulong ng babae sa asawa niya. "Bitawan mo siya, Lilane," utos ni Oliver. "Hindi na kayo nahiya, dito pa kayo gumagawa ng kasalanan. Hindi ka na nahiya sa akin." Galit at umiiyak na sabi ni Lilane. Dahil ayaw niyang tanggalin ang pagkakahawak niya sa buhok ni Arya, ay si Oliver na ang nagtanggal nun, tsaka nito pinaalis si Arya upang siya kausapin. Nang makaalis si Arya, ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Oliver na halos tumabingi ang mukha niya. "Nakakahiya ka." Anito na parang paulit-ulit na sinaksak ng patalim ang puso niya dahil sa sinabi ng lalaki. "Ako pa talagang nakakahiya? Nakakasawa ka na, Lilane. Sawa na ako sa'yo. Subukan mong pakailaman ulit ang ginagawa ko. Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin." Bago siya nito iwan at umalis ang lalaki sa kanilang bahay, ang isang maid na nakasaksi sa pangyayari nakatingin lamang sa kanya habang siya'y nagpahid ng luha. Pagluha na akala niya hindi niya mararanasan kay Oliver, ngunit hindi pala dahil mas masakit ang naging dulot nito sa kanya, lalo na't dahil pinagbuhatan siya nito ng kamay. Habang si Oliver kausap si Arya sa loob ng kanyang sasakyan. "Hindi ka ba naawa kay Lilane? Mukha namang hindi siya tulad ng pamilya niya. Mahal na mahal ka niya, Oliver. Mahal na mahal ka niya at kita ko sa mata niya yun." Natawa na lamang siya sa sinabi ni Arya. Hindi siya nakakaawa. Sa tuwing iniisip ko na sinasaktan ko yung nakababatang kapatid ng isa sa mga lumapastangan sa nobya ko, natutuwa ako. Pero Oliver, wala siyang kinalaman sa ginawa ng kuya niya at ng mga kaibigan nito. Pero siya ang magbabayad dahil hindi makulong-kulong yung mga gagong yun. Kaya siya ang magdudusa. Walang kamalay-malay ang pamilya niya kung anong sinapit niya sa akin. Awang-awa si Arya sa asawa ni Oliver. Mukha talagang hindi nito mahal ang babae at ginagamit lang
dahil ang mahal pa rin ni Oliver ay si Bella. Buong akala ni Lilane magiging masaya siya sa piling ni Oliver, lalo pat umalis na siya sa dati niyang tahanan sa kanyang pamilya. Ngunit mas malala pa pala ang mararanasan niya mula sa lalaki na parang masasabi niyang hindi na ito yung Oliver na kanyang nakilala dahil ibang-iba na ito. Dati, ito ay ayaw nito na nasasaktan siya, pero ngayon, ito na mismo ang nananakit sa kanya. Lalo na kapag hindi niya sinusunod ang utos nito, lalo na ang mga sinasabi nito na kung minsan kapag galit, sapilitan siyang gagalawin nito. Pinipilit siya ng lalaki kahit na hindi niya gusto ang bagay na yun, kahit na ayaw niya at kahit nasasaktan na siya. Hindi lang ang katawan niya, kundi pati na rin ang puso niya. Noong nagdala ito ng babae, akala niya yun na ang pinakamasakit. Pero mas masakit pa pala ang mga sinasabi nito na wala siyang kwentang asawa, kahit na ginagawa niya naman ng lahat para sa ikakasaya nito. Ngunit kahit sinasaktan siya, hindi siya pinagbabawalan ng lalaki na lumabas ng kanilang bahay. Pwede pa rin siyang lumabas, lalo na ang dalawin ng kanyang pamilya. At yun ang naisip niyang gawin sa pag-aakalang baka mabawasan ng bigat na kanyang nararamdaman. Pero nang pumunta siya sa kanila, naabutan niya sa may living room ang kuya niya at ang mga barkada nito na mukhang tuwang-tuwa na makita siya dahil matagal din siyang hindi nakita. Ang mga taong pinandidirihan niya, pati na rin ang kanyang kuya. "Napasyal ka dito, mahal kong kapatid." May ngiti sa labi ng kuya niya at ito'y lumapit sa kanya. Hahalik sana sa kanyang pisngi pero umiwas siya rito. "Hindi mo ba ako na-miss? Hindi mo pa rin nilulubay ng mga kaibigan mong to? Kuya, hindi sila mabuting impluwensya sa'yo." Naiiyak nang sabi ni Lilane, pero ang kuya Lance niya tumawa lang, pati na rin ang mga barkada nito. "Hindi ka pa rin nagbabago, Lane. Masamang tao pa rin ang tingin mo sa amin." Natatawang sabi ni Victor. "Oo nga," sabi naman ni Conrado. "Ang harsh mo pa rin sa amin." Ang sabi naman ni Ron, bakit masamang tao naman kayo talaga ya? Kung hindi lang dahil sa mga magulang nyo na nilinis lahat ng kalat nyo, kulong na dapat kayo." Matapang na sabi ni Lane. Kaya nag-iba yung ekspresyon ng mukha ng mga lalaki. Nagalit rin sa kanya ang kuya niya, kaya gamit ang isang kamay, madiin itong hinawakan ng isa niyang panga. "Hanggang ngayon ay matapang ka pa rin? Hindi ka marunong makisama. Itahimik mo yung bibig mo. Patay na yung isyong yan. At ang babaeng yun, wala siyang kwenta. Walang nagawa ang pamilya dahil mahirap lang." At binitiwan ng kuya niya ang pisngi niya. "Pero tao yun. Ang ginawa niyo hindi makatao." Imbis na patulan siya, napansin ng kuya niya na naka-jacket siya na dati-rati. Hindi niya ginagawa dahil mabilis siyang mainitan, kaya naman nagtaka ito. Sinubukan itong tanggalin ang jacket niya, kaya nakita ng kuya niya ang mga pasa sa kanyang katawan. "Sino may gawa nito?" Takang sabi ng kapatid niya. "Baka asawa niyang kapatid mo, bro. Yung asawa niya sa mukha lang naman mabait. Ano nga ulit yung pangalan nun? Oliver?" Natatawang tanong ng Victor. Hindi siya. Ani at pinagtatanggol pa rin si Oliver. "Never mind, wala rin naman akong pakialam sa'yo. At least wala ka na dito at hindi na ako naaalibadbaran kapag binabanggit mo yung tungkol sa babae na yun. Masaya din yung parents natin na wala ka na dito. Total, wala ka namang kwenta. Hindi marunong makisama. Muntik mo pa kaming ilaglag nun dahil sa narinig mo. Kaya umalis ka na." "Aalis talaga ako," matapang niyang sabi. "Huwag mo dito gamitin yung tapang mo sa asawa mo. Nakakaawa ka naman." Natatawang sabi ng kanyang kapatid. Wala pa ring pagbabago. Ganoon pa din. Masama pa rin. Siguro siya yung pinarurusahan ng Diyos dahil ang pamilya niya makasalanan at siya'y tahimik lang. Hindi man lang magawang isiwalat ang katotohanan. Umiiyak na umuwi si Lilane sa bahay nila ni Oliver. Akala niya wala lang, normal lang kapag nakabalik na siya. Pero hinihintay pala siya ng lalaki at mukhang galit ito. Sa ekspresyon pa lang kasi ng muka, talagang mahahalata na yun. "Saan ka galing?" tanong sa kanya ni Oliver. Pagalit ang boses na kung ano man ang isasagot niya, mukhang hindi nito yun tatanggapin. "Kila mami lang." "Bakit? Pinayagan ba kita?" Hindi pa rin kumakalma ang kanyang asawa. "Bakit ikaw? Nung nagdala ka ng babae dito, pinayagan ba kita? Di ba't hindi rin naman?" Siguro nagkaroon siya ng tapang dahil sa sinabi ng kuya niya bago siya umalis sa kanila. Akala niya wala lang kay Oliver ang mga sinabi niya at lalagpasan niya na lamang sana ang lalaki, ngunit mahigpit nitong hinawakan ng kanyang braso. "Hindi pa tayo tapos.
Pagod ako, Oliver. Pagod ako, please. Kahit ngayon lang. Aniya na sana, wag na muna silang mag-away. May nakita siyang kung anong emosyon sa mga mata ni Oliver, ngunit kaagad ding nawala yun. Sa susunod kasi wag kang aalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Sabi nito tsaka binitiwan ng kanyang braso at iniwan sa mansyon. Iha, bakit kasi bigla ka na lamang umalis? Yun lang ang sinabi sa kanya ni Manang, pero ang pananakit ng alaga nito hindi inalala. Walang gana siyang umakyat na lamang para makapagpahinga sa kwarto nilang mag-asawa. Ilang oras din ang kanyang tulog hanggang sa naramdaman niya na may humahaplos sa kanyang hita at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Oliver na kakaiba ang tingin sa kanya na parang may gusto itong gawin. Oliver? Aniya sa nauutal na boses. I want you. Hindi, lasing ka. Tinatanggihan mo na ako ngayon? I'm your husband, Lane, kaya may karapatan akong gamitin ka. Anito sa galit na boses. Pero hinalikan siya ng lalaki sa marahas na paraan. Halos dumugo na ang labi niya dahil sa paraan ng paghalik nito. Oliver, hindi niya muling natuloy ang sasabihin dahil sinira nito ang kanyang damit. Sa gabing yon, muling ipinaubaya ni Lane ang sarili sa lalaki dahil mas lalo siyang masasaktan kung manlalaban siya rito, pero may isasakit pa pala sa ginagawa ng asawa niya sa kanya nang may banggitin itong pangalan. I love you, Bella. Anito't humiga sa tabi niya ng mapagod. Pero sino si Bella? Sino ang babaeng yun? Kahit kailan ay hindi nabanggit ni Oliver sa kanya ang tungkol sa babae. Kinabukasan, as usual, wala na sa tabi niya ang kanyang asawa. Hindi makakilos si Lilane dahil sa sakit ng katawan niya, kaya siguro siya dinalhan ni Manang ng pagkain sa kwarto nila ni Oliver. Pansin nito na parang wala siya sa sarili. Mabuti nga noong pumasok ito sa silid, may suot na siyang t-shirt. May naibulong ang matanda at hindi siya bingi para hindi iyon marinig. Tinuloy niya pa rin. Di ko lubos sa kalain na aabot sa ganito ang lahat. May itatanong pa sana siya pero bigla na lamang umalis ang matanda at sinabing may ipapadala itong maid doon. Nahalata ata na narinig niya ang sinabi nito at natakot na baka magtanong siya. Manang, kilala niyo po ba si Bella? Tanong ni Lilane sa matandang katulong noong dalhan siya nito ng tanghalian sa kwarto. Nagulat nga ito sa tanong niya na kung masyadong malala ang pagkakagulat ay maaaring naibagsak na nito ang dalang tray na may lamang pagkain. Kumain ka ng madami, iha. Yun lang ang sinabi ng katulong. Hindi nga siya magawang tignan sa mata para itong guilty sa hindi niya alam na bagay. Para itong may itinatagong bagay na hindi niya dapat malaman. Manang pakiusap, sino po si Bella? Nabanggit kasi ni Oliver ang pangalan niya pero kahit kailan wala siyang nabanggit sa akin tungkol sa babaeng yun. Halos maiiyak na sabi ni Lilane. Pasensya na, iha, pero hindi ko masasagot ang tanong mo. Ang sabi nito bago siya iwan. Naiwang walang pag-asa si Lilane dahil bukod kay Manang, alam niyang wala na siyang ibang pwedeng pagtanungan. Habang si Oliver, kausap si Arya sa opisina. What? Isasama mo ulit ako? Hindi ko na kaya, Oliver, kung alam mo lang kung gaano ko naawa sa asawa mo. Nalulungkot na sabi ni Arya na kung hindi niya lang kaibigan si Oliver, hindi niya itutulungan sa mga pinaggagawa nito na talaga namang mali. Arya, I thought you're my friend pero bakit hindi mo ako matulungan? Tanong ni Oliver sa pagalit na boses. Dahil tama na, Oliver. Hindi siya ang pumatay kay Bella. Hindi siya kundi ang kuya niya. At paano kung wala naman siyang alam? Paano? Nagagalit na ring tanong ni Arya sa kaibigan na kahit magkaibigan pa sila, hindi niya kukonsintihin ang kamalian nito. Pero pamilya sila, kaya siguradong may alam siya at nagkukunwari lang na inosente. Napatayo si Arya dahil sa inis niya sa kaibigan. Mahal ka niya, Oliver. Mahal na mahal pero sinasaktan mo lang. Mahirap nang makahanap ng babaeng katulad ni Lilane, Oliver. Pero ikaw sinasayang mo lang. Sana lang wala kang pagsisihan sa huli. Yun ang sinabi ni Arya bago nito iniwan ng kaibigan sa opisina. Hindi hinabol ni Oliver ang kaibigan. Wala na siyang pakailam kahit galit pa ito sa kanya. Ang gusto niya lang ay makaganti. Makaganti sa pamilya ni Lilane gamit ang babae na mahal siya. Alam niya naman sa sarili niya na hindi siya magagawang iwan ng babae dahil nga mahal na mahal siya nito. At isa pa, nag-i-enjoy rin naman siya sa katawan ni Lilane.
Sa tuwing iniisip niya kung paano nila pastangan ng kapatid ni Lilane at ng mga kaibigan nito ang kanyang dating nobya, hindi siya nakukonsensya sa ginagawa niya kay Lilane. Bagkus, mas lalo siyang nag-i-enjoy sa mga ginagawa niya. Kung baga, ganti niya iyon sa ginawa kay Bella noon sa naranasan ng kawawa niyang nobya. Dahil sa natapos na si Oliver sa mga trabaho niya, naisipan niyang maagang umuwi. Akala niya magiging okay ang uwi niya at makakapagpahinga ng maayos, pero kinumpronta siya ng pinagkakatiwalaan niyang katulong at mukhang galit sa kanya si Manang. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na lang ang lahat? At si Lilane, mahal ka niya. Bakit ko kakalimutan, Manang? Nakakulong ba ang mga lalaking yun? Kahit na gaano pa ako kayaman, hindi ko sila magawang ipakulong dahil sa mayaman na rin ang mga yun at walang testigo. Walang nakamit na hustisya si Bella mula sa mga lalaking yun. Galit na sagot ni Oliver. Paano si Lilane? Hindi mo man lang ba siya minahal kahit kaunti? Puro paghihiganti lang talaga? Hindi, Manang, ginagamit ko lang siya. Ang huling mga salita na yon ay narinig ni Lilane, kaya daig niya pa ang sinaksak ng libo-libong patalim. Tila ba pinagsakloban ng langit at lupa si Lilane sa narinig niya? Ginagamit lang siya ni Oliver? Pero saan? Bakit kailangan siya nitong gamitin? Kasi gulong-gulo siya. Kaya ba bigla na lang naging cold at masama sa kanyang asawa dahil ginagamit lang siya? Pero gusto niyang malaman kung saan siya ginagamit. Dali-daling bumalik si Lilane sa silid nilang mag-asawa at hinintay si Oliver na pumunta dun dahil sa totoo lang, gusto niya nang itanong ang lahat-lahat para malaman niya na kung bakit ganoon sa kanyang asawa. Naabutan siya ni Oliver na nakaupo sa kama nila, ngunit hindi man lang siya pinansin at dumiretso ito sa may closet upang magbihis ng damit dahil nakapang-opisina pa ito. Sabihin mo nga sa akin, may mali ba akong nagawa? Tanong niya sa asawa. May mali ba akong nasabi? Muli ay tanong niya. Ano bang nagawa ko na hindi mo nagustuhan at ginaganito mo na ako? Sobra na siyang nasasaktan kaya hindi niya na napigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo. Yun lang ang sinabi ng lalaki sa kanya. Walang pakailam sa nararamdaman niya. Maayos naman ang simula natin ah. Nung una hindi ka ganyan. Minsan nga naisip ko na sana hindi na lang tayo kinasal para hindi ka nagbago. Pero narinig ko na ginagamit mo lang ako. Naiiyak na sabi ni Lilane. Si Oliver agad na napatingin sa kanya dahil sa mga huli niyang sinabi. Ginagamit ha? Yeah, you're right. Sabihin na natin ginagamit kita pero ang rason ko, hindi ko sasabihin hanggang sa mabaliw ka kakaisip dahil alam ko naman na mahal mo ko at hindi mo ko magagawang iwan. Anito sa mapang-asar na tono. Paano mo ko nakakayang ganituhin? Simple lang, dahil gusto ko at doon ako sumasaya. Anito bago siya iwan sa kwarto nilang mag-asawa, kaya parang sinagasaan ng truck ang puso niya. Kaya siguro siya ginagano ng asawa niya dahil sa may kasalanan rin siya o dahil sa wala rin talaga siyang kwenta kagaya ng palaging sinasabi ng pamilya niya. Lumipas sa mga araw at ganun pa din ang pakikitungo sa kanya ni Oliver. Sa bawat araw, palamig ng palamig at ginagamit pa rin ang katawan niya na mas masakit dahil kada ginagawa nila ang bagay na yun. Wala namang espesyal dahil walang halong pagmamahal kundi sakit at galit. At yung galit ni Oliver, hindi niya alam kung saan nanggagaling. Wala siyang kaalam-alam kung bakit ginagawa yun ng asawa. Hanggang sa napansin niya na noong mga nakaraang araw, mabilis siyang mapagod at pati na rin mahilo. Akala niya may sakit na siya pero wala naman siyang alam na sakit niya. Kaya kahit isa lang ang naisip niya na pwedeng dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Kaya upang makasigurado, gumamit na siya ng PT upang malaman kung buntis nga siya at hindi alam ni Lilane ang mararamdaman kung magiging masaya ba siya o malulungkot noong 2 red lines ang lumabas doon nang ibig sabihin buntis siya at si Oliver ang ama. Ngunit paano niya iyon sasabihin sa lalaki gayong alam niya na ginagamit lang siya nito? Pero kapag sinabi niya ba sa lalaki na buntis siya, magbabago kaya ito? O baka naman mas lalo pa siyang saktan? Siguro mas mabuti pa, layasan niya na ang asawa. Tama na siguro ang pagtitiis niya. Inayos na ni Lilane ang mga gamit at nilagay iyon sa isang maleta. Karamihan ay mga damit lang ang kanyang dala. Wala naman si Oliver kaya makakaalis siya at wala naman sigurong maid na pipigilan siyang umalis. Total, wala rin silang pakialam sa kanya. Maski si Manang, nahalata niyang si Oliver ang pinapanigan na tanggap naman niya.
Bumaba si Lilane na dala ang isang maleta at isa pang bag. Napansin siya ng isang maid pero hindi niya na ito pinansin. Nagtuloy-tuloy lang siya sa plano niya na umalis sa mansyon na yun. Ang makalaya mula sa kanyang asawa na hindi niya na talaga kaya ang pananakit, ang pisikal, pati na rin ang emosyonal. Sa sobrang pagmamahal niya kasi kay Oliver, nalimutan niya ng mahalin ang kanyang sarili at pahalagahan ng kanyang sarili. Masyado niyang ibinuhos ang lahat kay Oliver. Lumuluha si Lilane habang nag-iintay ng taxi. Napahaplos din siya sa kanyang tiyan. Pasensya na sa anak niya kung sakaling lalaki ito na walang ama. Mas mabuti na siguro yun kaysa pati ito'y makaranas ng pananakit mula sa ama nito. Ayaw niyang maranasan ng magiging anak nila ni Oliver ang pananakit na naranasan niya mula sa lalaki. Napabalik sa wisyo si Lilane at natigil sa pag-iisip ng kung ano-ano nang may tumigil na sasakyan sa may harapan niya kung saan nakita niya na si Arya ang driver nun. Sakay na, pero wala siyang tiwala sa babae, lalo na nang makita niya itong kahalikan ng kanyang asawa. Look, it's not what you think. Nung nakita mo kami na naghahalikan, hindi ko gusto si Oliver. Magkaibigan lang kami. Gusto niya lang talagang saktan ka. Mas masakit pa ang sinabi nito noong huli kaysa sa naging confession nito sa kanya. Aalis na ako dito. Oo nga, kaya nga sakay na bago pa dumating si Oliver. Ayoko naman na patuloy kanyang saktan. Mali na ang ginagawa ng kaibigan ko kaya hindi ko siya kukonsintihin at ayoko na maabuso ka pa niya. Lumabas si Arya ng kotse at ito pa ang nagbukas ng pinto ng kotse para sa kanya. Pumasok na si Lilane sa sasakyan, ganun din si Arya at pinatakbo na nito ang kotse bago pa sila mahuli ni Oliver. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya sa babae. Gaya nga ng sabi ko, hindi ako konsentidor na kaibigan. Tumahimik na lang si Lilane hanggang sa naisip niyang itanong kay Arya ang tungkol sa bagay na gusto niyang malaman. Kilala mo ba si Bella? Dahil sa tanong niya na iyon, muntik na silang mapahamak ni Arya dahil bigla na lamang itong natigil. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Sino ba si Bella? Ayaw sumagot ni Arya kaya napasigaw na si Lilane para lang sagutin siya ni Arya na mukhang ayaw talagang sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na gusto niyang malaman. Si Bella, hindi pa nito matuloy-tuloy ang sasabihin. Si Bella ay yung babaeng mahal na mahal ni Oliver. Siya ang dati niyang nobya at ang dahilan kung bakit kanya sinasaktan. Bakit? Bakit ako sinasaktan niya? Anong kinalaman ko sa Bella na yun? Naguguluhang tanong ni Lilane. Para na rin hindi na siya mabaliw kakaisip, kailangan niyang malaman ang lahat. Si Bella ay pinagsamantalahan ng kuya mo at ng mga barkada niya. Hindi nabigyan ng hustisya si Bella at dahil sangkot ang kapatid mo, naisip niyang makakaganti siya dahil sa'yo. Mahal na mahal niya si Bella. Kung ganun, ay ang dati palang nobya ni Oliver ang babaeng ginahasa at pinatay ng kapatid niya at ng mga kaibigan nito. Isabela Santos ang narinig niyang pangalan nun nang nag-uusap ang kuya niya at ang parents nila. Yun ang pangalan pero hindi naman niya alam na si Isabela ay si Bella. Kung hindi sinabi sa kanya ni Arya, hindi niya pa malalaman. Kaya pala sa akin siya gumanti. Mapait niyang sabi, "Sorry ha kung tinutulungan ko pa siya nasaktan ka." Paghingi ng tawad ni Arya, "Ayos lang," aniya at mapait na ngumiti. Siguro hindi niya talaga ako minahal, kaya niya nagawa sa akin ang lahat ng yun dahil naghihiganti lang siya. Pero ayos lang, nakaganti naman na siya at nagbunga pa. Naiiyak na natatawa niyang sabi, "Anong ibig mong sabihin?" Buntis ako. Pag-amin niya kay Arya na napaawang ang labi dahil sa kanyang inamin. Kung ganoon ay nagbunga? Nauutal na sabi ni Arya. Oo, pero wala na akong balak pang ipaalam sa kanya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Kung wala ka matutuluyan, pwedeng dun ka na muna sa akin. Paano kapag nalaman niya? Kinakabahang tanong ni Lilane. Pupunta ako ng Canada dahil pinapapunta ko ng parents ko dun. Gusto mo bang sumama sa akin? Pwedeng dun ka din sa amin magtrabaho hanggang sa maging maayos ka na. Alok sa kanya ni Arya. Hindi ko alam, Arya. Sumama ka na lang sa akin para ma-realize din ni Oliver kung anong sinayang niya. Hindi ako naniniwala na hindi kami nahal ng gagong yun. Naiiling na sabi ni Arya. May mga tao pa rin pala na ganun, yung handang tumulong. Salamat, Arya. Uy, ano ka ba? Wala lang to. Matagal ko na rin gustong magkaroon ng babaeng kaibigan. Napangiti na lamang si Lilane.
at dinala na nga siya ni Arya sa lugar na kung saan hindi alam ni Oliver ang tungkol doon. Samantala sa mansyon, kakasabi pa lang ng maid kay Manang na umalis ang mamlilay nila na may dalang maleta at isang bag. Kaya si Manang gulat na gulat sa kanyang nalaman at nagalit din ito sa katulong kung bakit hindi siya pinuntahan para sabihin ang tungkol doon. Patawad po, yun lang ang nasabi nito. Hindi alam ng matandang katulong ang gagawin pero sa tingin niya mukhang tama na rin ang nangyari upang hindi na makaranas ng kahit ano pang pananakit si Lilane mula sa kanyang alagang sumusobra na. Mabuting at nagkaroon ng lakas ng loob ang babaeng umalis. Nang umuwi si Oliver ay si Lilane agad ang una niyang hinanap dahil nanakit ang balikat niya at gusto niya sanang magpamasahe pero ang sabi ni Manang wala daw ito roon. Akala niya'y umalis lang ng walang paalam pero nagalit siya sa nalaman. Umalis? May dalang maleta? Bag? Bakit hindi niyo pinigilan yung asawa ko? Galit niyang tanong sa mga katulong na walang maisagot, pati si Manang ay tahimik lamang. Huwag mo kaming sigawan, Oliver. Hindi kami bingi. Hindi mo asawa si Lilane. Kung asawa mo siya, hindi mo dapat siya sinasaktan at tinaabuso sa kabila ng mga ginagawa niya para sa'yo. Hindi nagustuhan ni Oliver ang narinig na mga salita mula sa matanda. Akala ko kakampi ko kayo, Manang. Hindi ko magagawang kampihan ng isang tao na mali. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na sabihin ito sa'yo. Bakit si Lilane ang ginagantihan mo? Gayong wala naman siyang kasalanan. Oo nga't sabihin na natin na hindi tunay ang lahat na pinakita mo sa kanya. Pero siya, minahal ka talaga niya. At sana wala kang pagsisihan sa huli. Walang nasabi si Oliver. Natahimik. Pumunta si Oliver sa bahay ng mga magulang ni Lilane. Baka kasi nandoon lang ang asawa niya at dinala lang talaga ang mga gamit nito upang siguro siya'y takutin. Ngunit wala doon si Lilane at ang kuya nito at mga kaibigan lang ang kanyang naabutan. Agad kumulo ang dugo niya at parang gusto niyang pagsusuntukin ng mga ito dahil sa ginawa sa dati niyang nobya. Anong ginagawa mo dito, Oliver? Tanong sa kanya ni Lance, ang kuya ni Lilane na hindi niya talaga gusto. Baka hinahanap si Lilane. Natatawa namang sabi ni Victor. Wala dito yung asawa mo, bro. Pero kung nandito yun, di namin yung sasaktan gaya ng ginagawa mo. Bagkus, palalasapin namin ng sarap. Ang sabi naman ni Conrad, sa galit niya dahil binabastos nito si Lilane, ay lumapit siya sa lalaki at malakas itong sinuntok na naging dahilan ng pagbagsak nito sa sahig. Kung tutuusin, kulang pa yun kumpara sa mga kawalang-yaang ginawa ng mga ito. What the F, Miranda? Wala dito yung kapatid ko kaya wag kang gumawa dito ng gulo. Kung may away kayong mag-asawa, wag mo kaming idamay. Kung walang kwenta yung kapatid ko, hindi na namin kasalanan. Galit na sabi ni Lance na hindi niya alam kung paano nito na pagsasalitaan ng ganun ng kapatid. Umalis ka na dito, Miranda. Wala dito yung walang kwenta kung kapatid na hinahanap mo. Sa mga oras na yun, may narealize si Oliver. Kung ganoon na hindi importante si Lilane sa kuya nito, bakit ang babae pa yung ginamit niya upang makaganti? Nakukonsensya tuloy siya. Habang si Lilane nasa kwarto na pinahanda ni Arya sa kanya. Salamat talaga, Arya. Muli ay pasasalamat niya sa babae. Walang anuman, basta kukunin mo kung ninang ng anak mo, ha? Natawa na lamang si Lilane. Oo naman, basta habang kasama mo ko safe ka. Dala mo naman yung passport mo, di ba? Oo. Good. One of these days, aalis na tayo para makapagsimula ka na ng bagong buhay at makalimutan mo na yung masasakit na sinapit mo kay Oliver. Magsisisi rin yun at mamimiss ka niya, maniwala ka sa akin. Sa mga sinabit pinaramdam ni Oliver sa kanya, mukha namang wala itong kahit na anong pagsisisihan. Duda ako ron. Mamimiss ka nun pero huli na ang lahat dahil wala ka na at magagawa niya na lang ay magsisi dahil sinayang niyang isang katulad mo. Pagkatapos, iniwan na siya ni Ira sa silid. Puntahan niya na lang daw ito sa kabilang silid kapag may kailangan siya. Tutal, kumain na rin naman sila ng hapunan. Humiga na si Lilane. Iniisip niya kung ano kayang ginagawa ni Oliver. Hinahanap kaya siya? Pero ang unfair naman kung hindi, kaya pumikit na lamang siya at hinaplos ang kanyang tiyan. Sisikapin ni Mama na mabigyan ka ng magandang buhay kahit na mag-isa lang ako, anak. Takot kasi ako na baka masaktan ka din ng papa mo. At ang pamilya ko, hindi ko sila maaasahan. Mahina na lang na natawa si Lilane sa kanyang sinabi. Sa mansyon naman, lasing na umuwi si Oliver.
Hindi niya makita ang asawa. Saan kaya ito nagpunta? Bakit niya hinahanap? At bakit para siyang lumuluha? Hindi ba't ginamit niya lang si Lilane para makaganti? Kaya bakit siya nasasaktan? Nakita ni Manang si Oliver na nakaupo sa may sofa at umiinom. Napailing-iling na lamang ang matanda. Mukhang ito na ang simula ng kanyang pagsisisi. Pero tama lang naman ang ginawa ni Lilane dahil kung hindi pa ito umalis, hindi marirealize ng asawa ang halaga nito. Lulan na si Lilane at Arya ng eroplano papuntang Canada. Sigurado na siya sa desisyon na gusto niya munang malayo sa asawa niyang nanakit sa kanya at kalimutan na minsan naging martyr siya dahil sa sobrang pagmamahal na halos na ibuhos niya ang lahat ng pagmamahal na yon sa lalaki, pero in the end, ang nakuha niya lang naman ay sakit. Don't worry Lane, mabait ang parents ko at siguradong bibigyan kanila ng trabaho dun sa company namin. May ngiti sa labi na sabi sa kanya ni Arya, kaya napangiti na lamang si Lilane at hinawakan ng kamay ni Arya. Salamat talaga sa lahat. Ang sarap mo kasi maging kaibigan at deserve mong maging masaya at hindi umiiyak. Mahina na lamang na natawa si Lilane. Halos 15 hours din ang biyahe, kaya mga 6 AM na sila dumating sa Canada dahil 3 PM sila umalis ng Pilipinas. Ang layo din pala ng bansang to, kaya malabong masundan siya ni Oliver doon. At isa pa, hindi naman ito alam kung nasan siya at bakit naman siya hanapin ni Oliver kung noong kasama siya nito'y sinasaktan lang siya. Higit sa lahat, natatakot din siya na baka malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero dahil malayo naman na siya, siguradong hindi na nito malalaman. Ma'am, Dad! Bati ni Arya sa mga magulang nito na agad na napatingin sa kanya dahil kasama niya si Arya na anak nila. By the way, this is my friend Lilane. Pakilala ni Arya. Siya ang asawa ni Oliver, di ba? Alam ba ito ni Oliver? Tanong ng ina ni Arya. Ma'am, may problema silang dalawa at tinulungan ko lang po siya. Napatango na lamang ang ina ni Arya. I'm Tita Raya, mami ni Arya. Ngayon lang kasi nagpakilala ng babaeng kaibigan yung anak namin, kaya medyo nagulat ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin kukulitin tungkol sa problema ninyong mag-asawa. Magiliw na sabi sa kanya ng ginang. Napangiti na lang si Lilane kay Arya na masaya dahil ka-close niya na ang mga magulang nito. Oo nga pala ma'am, may pwesto pa ba sa company na pwedeng applyan ni Lilane? Yes anak, the secretary. Since ikaw na ang mag-handle ng company natin dito, sa'yo na rin magtatrabaho si Lilane. Really ma'am? Ibibigay niyo sa akin? Tuwang-tuwa na tanong ni Arya. Sana all ganun kasi siya ni minsan hindi niya nakausap ng maayos ang kanyang ina. Yes anak. Niyakap ni Arya ang mga magulang nito pagkatapos ay niyakap siya at sinabing, yes, ikaw ang magiging sekretary ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan. And of course, makakapag-ipon ka din para sa future ng anak mo. Matapos ang saglit na pag-uusap, sumakay na sila ng sasakyan upang makauwi na. Nang makarating sa tahanan nila Arya, masasabi niyang ang yaman talaga ng mga ito dahil sa chandelier pa lang, mahalata mo ng bongga. Dito ka na din titira, ipapahanda ko na yung magiging kwarto mo. Na-excite na sabi ni Arya. Hindi ba nakakahiya? Nahihiya niyang tanong. Anong nakakahiya dyan? Walang nakakahiya. Masaya ang madami sa isang bahay at concerned din ako sa magiging baby mo. Ang swerte ko dahil naging kaibigan kita. Ako rin naman, matagal ko nang gustong magkaroon ng best friend, kaya thankful ako dahil nakilala kita. At niyakap siya ni Arya. Tutulungan kita sa pagpapalaki sa anak mo at kapag handa ka na, susuportahan kita sa desisyon mo kung ano man yun. Hay, para na rin kitang kapatid. Matagal ko na rin gustong magkaroon ng kapatid. Simula ng araw na yun ay ang kaibigan niyang si Arya ang naging katulong niya sa lahat hanggang sa makapanganak siya at lumaki ang anak niya. 7 years later. It's been 7 years mula nung lisanin niya ang Pilipinas at ngayon kaka 6 years old pa lamang ng anak niya na pinangalanan niyang Casper. Masasabi niyang ibang-iba si Casper sa ibang bata dahil bibo ito at hindi tahimik. Mahilig din namang magbasa ng libro, ngunit kapag trip lang, ngunit ang kapansin-pansin talaga, kamukha ito ng ama. Kamusta si Casper? Kakauwi lang ni Arya galing sa company nito. I'm okay po Tita Arya.
Magiliw nitong sagot kay Arya na dahil natuwa dito, inabutan ni Arya ng chocolate pero tumingin muna sa kanya kung pwede niya itong kainin. Napangiti ang bata nang tumango siya. Pumunta sila ni Arya ng kusina upang mag-usap. Kamukha talaga siya ni Oliver, no? Ang gagong yun, malupit, siguradong nababaliw na yun kakahanap sa'yo. Natatawang sabi sa kanya ni Arya. Malabo pa yan sa sikat ng araw. Yun na lang ang kanyang nasabi kay Arya. Sa isip-isip ni Lane ay baka tuwang-tuwa pa si Oliver dahil sa nawala na siya. Pero bigla niya ring naisip ang hindi pa rin nakakamit na hustisya laban sa kapatid niya at 3 nitong kaibigan na puro manyak. Kaya natatakot siyang bumalik ng Pilipinas, hindi lang dahil kay Oliver, kundi dahil na rin sa kanyang pamilya. Habang sa Pilipinas, abala pa rin si Oliver sa paghahanap sa asawang si Lane na simula noon hindi niya na nakita. Hindi ito makita ng mga inutusan niya kaya naisip niyang pinagtataguan siya ng babae. Sa dami ba naman kasi ng ginawa niyang masama dito? Isa pa, ang kaibigan niyang si Arya na simula din noong nakipagtalo ito sa kanya, hindi na rin niya nakita. Siguro, yun na rin ang karma niya. Sir Oliver, may naghahanap po sa inyo. Sabi ng kanyang sekretary. Sinabi niya naman na papasukin ng naghahanap sa kanya. Ang inutusan niya pala na private investigator na wala pa ring nakukuhang information kung nasaan ang asawa niya. Kaya napahawak na lamang sa sentido si Oliver at tinignan ng picture frame na mayroong litrato nila ni Lilin noong sila ay ikinasal. Napangiti na lamang siya ng mapait. Sinasaktan niya noon ang asawa na hindi malang nito alam ang dahilan, kaya ngayon siya naman ang nasasaktan. Babalik na lang po ako, Mr. Miranda. Sabi ng lalaki, tanging pagtango lamang ang kanyang naging tugon. Naisip puntahan ni Oliver ang bahay ng dati niyang nobyang si Bella. Ang nanay ng dalaga ang kanyang naabutan. Oliver, ikaw pala. Magiliw nitong bati. Hindi pa rin po ba nabibigyan ng hustisya si Bella? Aniya, pero natawa lang ng mahina ang ginang. Ilang taon na rin iho at nananahimik na ang aking anak. Hindi rin naman magiging masaya ang mga taong yun. May halong pait na sabi ng ginang. Patawad po. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Sadyang mahal niya lang kami na kahit kayo na. Gusto niya pa rin magtrabaho. Ang sarili ko nga ang sinisisi ko na baka kung nabigyan ko sila ng magandang buhay, hindi kailangan magtrabaho ng anak ko sa bar bilang waitress at hindi siya mapapahamak. Hindi naman po natin kasalanan kung may mga taong halang talaga ang bituka. Pero iho, piliin mong maging masaya dahil ang sabi sa akin ng aking anak, ang gusto niya lang, palagi kang masaya. At sabi niya pa nga noon, may iba pang babae na mas bagay sa'yo. Nalungkot na niyakap ni Oliver ang ina ni Bella. Maging masaya ka iho ha, hindi ba't kasal ka na? Yun ang huli kong narinig tungkol sa'yo nun. Pero ang babaeng pinakasalan niya, ginawa niya rin ng masama, kaya nilayasan siya at ngayon, kanyang hinahanap. Bes, huwag kang magugulat. Yun agad ang sabi kay Lilene ni Arya na makabalik siya na dala niya ang binili niyang breakfast para dito. Ano ba yun? Taka niyang tanong bago niya inilagay ang binili sa mesa nito. My parents told me na kailangan kong pumunta sa Philippines dahil may kailangan akong ayusin doon. Anito sa problemadong boses. Ano naman ngayon? Pumunta ka. Gaga ka ba? Kapag umalis ako, may iwan ka sa parents ko. Kung hindi ka ba naman kasi syunga, halos ilang taon mo na rin silang nakakasama pero naiilang ka pa rin. Di sasama kami ni Casper sa'yo. Napatapik na lamang sa noo ang kanyang kaibigan. Lutang ka ba, bes? Nandun si Oliver. Bigla niyang naalala ang asawa. Siguradong yari siya kapag nakita siya nito. Ano naman? Hindi ako nun makikita. Syunga, hindi ba't ikaw ang sekretary ko? Kung hindi ka ba naman syungay Napakamot sa ulo si Arya. Oo nga pala, pero pwede naman ako magtago. At bakit naman natin siya makikita, diba? Hindi mangyayari yung iniisip mo. Parang hindi ang kaibigan ng pinapaniwala niya doon, kung hindi ang sarili. Mabilis na tinapos ni Arya ang mga gawain nito bilang CEO upang makauwi na sila dahil sasabihin pa nila kay Casper ang tungkol sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Hindi nila alam kung magugustuhan ba nito. Nang makauwi sila, naabutan nilang naglalaro ang bata. Ang mga magulang ni Arya wala doon dahil may pinuntahan pero may nagbabantay pa rin naman sa bata kahit ganoon. Mami! Tuwang-tuwa si Casper nang siya ay makita. Agad nga itong lumapit sa kanya upang siya yakapin.
Akala mo naman matagal silang hindi nagkita na dalawa kung makareact yung anak niya. Anak, may sasabihin kami ni Tita Arya sa'yo. Mahinahon niyang sabi sa bata pero kumunot pa rin ang noo nito. Ano po yun? Kahit na lumaki sa ibang bansa, magaling pa rin itong magtagalog pero sa English ay ganun din naman pero madalas tamad itong magsalita ng ganun. Kasi kailangan pumunta ni Tita Arya mo ng Pilipinas at sasamahan natin siya. Paliwanag dito ni Lilin. Philippines po? Nandun po si daddy ko, diba? Napaawang na lang ang labi ni Lilin dahil sa tanong ng anak niya. Tumingin siya kay Arya na napapangiti na lamang. Anak, paano mo naman nasabi na nandun ang daddy mo? Kasi po diba, you tell me na dun kayo galing. Baka iniwan niyo po dun yung daddy ko. Paliwanag ng bata kaya malakas na tumawa si Arya. Matalinong bata kaya mahal na mahal ka ni Tita Arya Malakas siyang siniko ni Arya. No anak, wala doon ang daddy mo. Totoo po, bakit mukha po kayong nagsisinungaling? Okay lang naman mami, hindi ko naman siya hinahanap sinasabi ko lang po. Mas lalo tuloy natawa si Arya. Hindi naman pala hinahanap Baka kayo ang hinahanap nun. Umamin ka na nga sa akin. Mismo no? Tumigil ka nga dyan Arya. Saway niya sa kaibigan. Tita Arya, nasan po yung chocolate ko? Tanong ni Casper. Sa may kusina, sa ref meron. Hingi ka na lang sa maid baby. May ngiti sa labi na sagot ni Arya. Kaya silang dalawa na lamang ang naiwan doon para makapag-usap. Alam mo, kung alam lang ni Oliver na may anak kayo na mahilig sa chocolate pero maputi pa rin ang ngipin dahil alaga sa dentista, baka bumili na yun ng factory. Gaga, kung hindi ko siya nilayasan, baka pati anak namin nakaranas ng pananakit sa kanya. May sama ng loob na sabi ni Lilin. Boses pa lang, halata nang meron siyang hinanakit. Ay, hindi ka sure. Malay mo nagbago na yung tao. Natatawang sabi ni Arya. Hay, handa na ba talaga siyang bumalik sa Pilipinas at harapin ang lahat kung sakali? Lulan na sila ng eroplano pabalik sa Pilipinas. Si Casper na anak niya ay tulog sa biyahe dahil sa aga ba naman ng alis nila sa Canada. Hinahaplos-haplos nga niya ang buhok ng anak habang ito ay natutulog habang si Arya umiinom lang ng juice sa tabi niya. Kinakabahan ka no? Bakit naman ako kakabahan? Sus, kunwari ka pa. Paano kung magkita kayo ni Oliver? Tila ba, kinikilig na tanong ni Arya. Hindi kami magkikita. Final niyang sabi kaya napatango-tango na lamang ito kahit na halatang hindi naman naniniwala sa kanya. Sabi mo Wika na lamang ni Arya. Nang lumapag sila sa airport ay mag-11 PM na kaya gabi na. Mabuti na lang may sumundo sa kanila na sasakyan kaya hindi na sila nahirapan. Si Casper pa naman ay antok na antok pa rin at tulog na tulog sa kanyang kandungan. Kawawa naman ang inaanak ko, antok na antok. Naawang sabi ni Arya sa kanya habang nakatingin sa bata. Mabuti na lang at mabilis silang nakarating kila Arya dahil walang traffic. Buhat niya pa rin si Casper kahit na inalok siya ng driver na ito na raw ang magbubuhat sa anak niya upang hindi siya mahirapan. Sinabi niya na kaya niya na at ayaw niyang ipaubaya ang anak niya sa ibang tao. Mahirap nang magtiwala. Pagkatapos makapasok sa kwarto na nakalaan para sa kanila, inhiga ni Lilin ang anak sa kama tsaka ito kinumutan upang maging maayos ang tulog. Habang sa kabilang banda, hindi makatulog si Oliver at pinagmamasdan nito ang larawan nila ni Lilin na magkasama. Miss niya na ang kanyang asawa. Nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Sana hindi niya na ito pinaghigantihan at hindi niya tinuloy noon ang plano niyang paghihiganti para naging maayos ang lahat at para wala na rin siyang kahit na ano pang pinagsisisihan. Kung maitatama niya lang sana ang mali niya, ay ginawa niya na. Handa siyang humingi ng walang hanggang patawad hanggang sa patawarin siya ni Lilin. Kapag nagkita na silang dalawa, hihingi talaga siya ng tawad dito. Handa niyang gawin ang lahat. Ipinikit ni Oliver ang mga mata at inalala ang masasaya nilang alaalang mag-asawa bago niya ito pagmalupitan at saktan. Yung mga panahong pawang ngiti lang ang nasa kanilang labi at walang kahit na anong puot o galit ang nasa kanilang mga puso. Kinabukasan, maagang nagising si Casper samantalang ang mami niya tulog na tulog pa pero bumaba pa rin siya upang tignan ng kanyang tita Arya na kumakain na dahil may pupuntahan pa itong meeting. Yun ang dahilan kaya ito bumalik sa Pilipinas. Nasaan ang mami mo, Casper? Tulog pa po. Magalang na sagot ng bata.
Gusto mo bang sumama sa akin? Saan po? Natutuwang tanong ni Casper pero parang bigla ding nagbago agad ang isip dahil sa bago nitong itinanong. Baka po magalit si mami ko. Akong bahala, igagala lang kita dito't babalik din tayo agad. May ngiti sa labi na sabi ni Arya at nang tumango ang bata, mas lalo itong napangiti. Ang gusto niya lang naman, maigala ang anak ng kaibigan. Nang magising si Lilane, wala na sa tabi niyang anak niya hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya iyon, napatampal siya sa noo dahil isinama daw ito ni Arya sa meeting at enjoy na muna daw niya yung mag-isa. Ngunit paano niya gagawin yun kung pwedeng makita ni Casper ang ama nito? Ang kaibigan niya talagang yun, masyadong ini-spoiled ang anak niya. Habang sa conference room, nandoon na ang mga kamiting ni Arya. Isa na lang ang iniintay nang mapansin niya na nawawala si Casper. Siguradong mayayari siya kay Lilane. Naisipan kasi ni Casper na maglakad-lakad dahil alam naman niya kung saan babalik at isa pa, ayaw niyang makasama ang mga matatandang tao sa loob ng conference dahil siya lang ang bata doon. Nang may mabangga ang bata na isang lalaki, kaya natumba si Casper. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya ang isang lalaking kamukha niya at grabe din ang tingin nito sa kanya. Matapos tumayo ay nagpagpag ang batang si Casper. Masama ang tingin nito sa lalaki na kabangga sa kanya. Tatakbo na nga sana ito pabalik kung nasaan ang tita Arya niya nang hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Anong ginagawa mo dito, bata? Masungit na tanong ng lalaki na kamukha niya. Nakakainis lang kasi mukhang masama yung ugali nito at mukhang ito yung mga klase ng tao na sinasabi ng mami niya na dapat niyang iwasan. Nakakainis ang paraan ng pagtingin nito sa kanya para itong mananakit ng bata. My mommy told me don't talk to strangers. Sigaw niya sa lalaki bago niya kinagat ang kamay nito at tumakbo palayo. Napaaray si Oliver dahil sa kinagat siya ng bata na masasabi niyang yun na ang pinaka-worst ngayong araw dahil late na nga siya sa meeting niya tapos may bata pa siyang nainkwentro na kamukha niya ba o namimiss niya lang ang kabataan niya. Isinawalang bahala na lamang ni Oliver ang lahat at pinuntahan kung ano talaga ang pakay niya sa lugar na yun. May meeting kasi ang powerful business in the world at kasama siya dun pero pasasaan pa ba yun kung wala naman siyang pamilya? Why are you late, Mr. Miranda? Tanong ng isa. I'm sorry, nagkaroon lang ako ng kaunting emergency. Nagsisinungaling ngunit ang tanong ng lalaki nagtanong wala lang sa kanya. Ang kanyang napansin ay ang bata na bumangga sa kanya kanina ay nagsusumbong sa isang babae at noong iangat ng babae yung muka, kasama iyon ni Arya na dati niyang kaibigan. Lalapitan niya pa sana si Arya upang magtanong ngunit nagsimula na ang meeting kaya napilitan na siyang umupo sa kanyang upuan pero ang tingin nakatuon sa batang malayang kumakain ng chocolate ngunit nang magtama ang mga mata nilang dalawa, masama siya nitong tinignan. Habang si Arya, kinakabahan kung alam niya lang na nandoon pala si Oliver, sana hindi niya na dinala pa doon si Casper. Pero malay niya ba? Hindi niya kasi tinignan yung mga nakalista, basta na lamang siya pumunta doon dahil kailangan. Mukhang nagka-encounter na rin ng mag-ama dahil masama ang tingin ni Casper kay Oliver. Talagang pag nalaman ni Lilane ang ginawa niya, masasabunutan siya ng kaibigan. Dali-daling tumayo si Arya nang natapos ng meeting at hinawakan ng kamay ni Casper upang makaalis na sila doon pero bigla na lamang lumapit si Oliver. Hindi ko alam na may anak ka na pala. Kung alam lang ng lalaki na anak nito ang tinutukoy nitong anak niya. Oliver, you know, hindi tayo friends kaya paalisin mo na kami. Wika niya kay Oliver. Then sino yung ina ng bata? Secret, bawal po malaman, ang sabi ng bata. Bago pa muling makapagsalita, hinawakan na ni Arya ang kamay ni Casper ng mahigpit at hinila ang bata paalis doon. Tita Arya, nagbangga kami ng lalaking yun kanina and it's my fault po. Bebe, bilisan na natin, mayayari tayo sa mother mo. Nagpapanik na sabi ni Arya. Huwag kayong mag-alala Tita Arya kasi po hindi ko kayo isusumbong na you give me chocolate. Natatawang sabi ni Casper. Hay, hindi kasi yun bebe. Nang nasa labas na sila ng kumpanya kung saan nandoon ang sasakyan, agad na pinasakay ni Arya si Casper sa loob ng sasakyan. Lingid sa kanilang kaalaman na noong makaalis sila, nakasunod sa kanila si Oliver na hindi niya alam kung bakit niya sinundan si Arya at ang batang kasama nito na iba ang nararamdaman niya simula kanina nang una niyang makita.
Parang may something sa bata na gusto niyang malaman. Dali-daling isinarado ni Arya ang pintuan. Ang bumungad sa kanila ni Casper ay ang ina ng bata na galit at halos umusok ng ilong. Mami, sinama ako ni Tita Arya sa meeting niya tapos po, bago may kung anong masabi ang bata, tinakpan na ni Arya ang bibig nito kaya natahimik na lamang ang bata. Sabi niya walang laglagan tapos siya yung unang inilalaglag. Casper, dun ka na muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ng Tita Arya mo. Utos ni Lelaine sa anak na sa takot na baka madamay sa galit ng ina ay sumunod agad. Ngayon magpaliwanag ka na kung saan mo dinala yung anak ko. Nakapamewang nasabi ni Lelaine kay Arya na napalunok dahil kinakabahan. Hindi alam kung paanong sasabihin sa mahal na kaibigan ng mga nangyari. Alam mo naman bes na mahal kita at hindi ko naman alam na mangyayari to. Ano ba kasi Arya, hindi ako nakikipagbiruan. Kahit na boss ni Lelaine si Arya sa kumpanya, nagawa siyang sigawan. Hindi niya nga alam kung paano niya nagawa yun. Kasi ganito yun, nandun si Oliver kanina. Ano naman? Ngunit nang ma-realize ang sinabi ng kaibigan, napaawang ang labi ni Lelaine at hindi makapaniwalang tumingin sa kaibigan. Arya, anong ginawa mo? Nagpapanik ng sabi ni Lelaine. Di nakita niya si Casper. Malamang bes may mata yun pero iba yung tingin niya Siyempre naman, magkamukha sila. Napapadyak na si Lelaine sa inis kay Arya. Kung pwede niya nga lang kurutin ng kaibigan ginawa niya na. Kaso marami na rin itong nagawa para sa kanilang dalawa ni Casper. At ang tao lang talaga kung minsan ay nagkakamali. Ano nang gagawin natin ngayon? Sasagutin pa lang sana ni Lelaine ang tanong ni Arya nang may mag-doorbell sa labas. At ang naisip ni Arya na magbukas ay siya na lamang dahil baka kung sino. Kaya halos atakihin siya sa puso nang makita niya doon si Oliver. Nasundan sila ng lalaki. Talagang lagot siya sa kaibigan niya. Lagot talaga siya. Oliver, anong ginagawa mo dito? Natatawang tanong ni Arya. Doon niya na lamang dinaan ng lahat sa tawa. Sinundan ka? Simple nitong sagot. Hala, grabe ka naman. Bakit mo ko sinundan? Yung bata Arya, kaninong anak? Tanong ng lalaki sa seryosong boses na halatang may gusto talaga itong malaman. Ayon ba? Anak yun ng sekretary ko. Kung ganun, pwede ko bang makausap ang sekretary mo? Siyempre hindi pwede, kaya umuwi ka na lang. Hindi pwede Tsaka may asawa na yung sekretary ko, magagalit. Muntik pang mautal na sabi ni Arya sa lalaki. Gusto ko lang naman makipagkilala sa bata. Iba kasi yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi pwede, magagalit yung nanay, yung sekretary ko. Halos hindi na magganda o gaga si Arya sa mga sasabihin nito. Kakausapin ko lang naman ang bata. Hindi nga pwede, tsaka umalis ka na dito. Kung ayaw mo na tumawag ako ng security. Napasigaw na si Arya. Kaya parang nawalan ng pag-asa si Oliver at unti-unting umatras. Yun ang kinuha niyang chance para bumalik sa loob ng bahay. Nasa labas si Oliver. Balita ni Arya kay Lelaine. Ano? Nasundan ka niya? Pero umalis na. Muli ay sagot nito sa kaibigan. Ano na lang ang gagawin ko Arya? Abat hindi ko alam. Baka kailangan mo nang ipakilala yung anak mo sa ama niya. Kaya si Lord na yung gumagawa ng paraan. Nalilitong sabi ni Arya. Interesado ba siyang makilala ang bata? Oo, parang nalungkot nga nung sinagawan ko kasi hindi niya talaga pwedeng kausapin si Casper. Pero hindi naniniwala si Lelaine sa sinasabi ng kaibigan unless mapatunayan niya. Balik trabaho na si Lelaine sa kumpanya ni Arya. Sa Pilipinas, meron din kasing kumpanya ang pamilya nito. Meron din sa ibang bansa at yung sa Canada ay ang daddy muna nito ang nagmamanage. At dahil ayaw naman niya na basta na lamang iwan ang anak sa bahay ni Arya, ay sinama niya ito sa trabaho. Mabuti na lang at ayos lang kay Arya. Aba kung hindi, sasabunutan niya talaga ang kaibigan niya. Dahil dito, hindi mapalagay ang loob niya sa sobrang kaba dahil nakita na ni Oliver ang anak nila at hindi niya alam ang pwedeng sumunod na mangyari. Baka mamaya, bigla na lamang silang mag-reunion. Arya, nasan si Casper? Tanong ni Lelaine kay Arya na abala sa dami ng papeles na kailangan nitong pirmahan. Napatingin ito sa kanya. Nandyan lang yun kanina Sabi ko wag lalabas. Napapakamot sa ulo na sabi ni Arya. Baka nagsi-CR yun. Siguro nga. Kaya naisip niyang intay na lamang ang anak na bumalik. Kanina kasi may pinagawa sa kanyang kaibigan kaya lumabas siya. Inaayos ni Casper ang zipper nito nang may makita siyang lalaki na palapit.
Hinintay niya ito na makalapit sa kanya. Anong ginagawa niyo dito, mister? Tanong ni Casper na magiliw sa iba pero masungit sa lalaki. Nandito ka bata, mukhang sinasama ka ng mama mo sa trabaho niya. Malamang po, kaya nga po ako nandito tsaka masyado po ako mahal ng mama ko para basta na lamang iwan sa bahay ng tita Arya ko. Napakunot ang noo ni Oliver sa sinabi ng bata. Tita mo si Arya? Opo, dahil kaibigan siya ng mami. Masasabi ni Oliver na magaling ang bata dahil kahit mukhang may galit sa kanya, marunong pa rin gumalang sa nakakatanda. Bakit po kayo nandito? Kasi gusto kitang makausap. Bakit naman po? Napangiti si Oliver. Dahil iba yung nararamdaman ko nung makilala kita. Ako din po iba. Galit po. Ang sabi naman ni Casper. Pero imbis na magalit, natawa na lamang si Oliver. Pwede mo ba akong samahan sa opisina ng tita Arya mo? Kunwari pang nag-isip si Casper bago ito sumagot. Oo naman po, pero may chocolate po ba kayo? Wala pero mamaya pwede kitang ibili at baka mapagalitan ka ng mami mo kaya magpaalam ka muna. Natawa na lamang si Oliver nang sumimangot ang bata. Tita Arya, may kasama po ako. Bati ni Casper na may ngiti sa labi. Hinahanap kayo Dahil nakatalikod si Lilane, hindi agad nito nakita si Oliver. Pero si Ira, kitang-kita ang lalaki at sinenyasan ng kaibigan na tigilan muna ang pakikipag-usap sa isang kliyente. Ano ba Arya? Agad siyang lumingon kung saan ito nakatingin kaya nabitawan niya ang cellphone nang makita ang anak niya nakatabi si Oliver at ngayon nagkakatitigan na silang dalawa. Mami, yung cellphone mo, nahulog mo po. Sabi ng bata at lumapit kay Lilane. Pinulot ang cellphone nito at mabuti na lang kaunti lang ang basag. Hindi makapaniwala si Oliver sa nakikita. Si Lilane ang sekretary ni Arya. Kung ganun, anak nito ang bata. Pero sino ang ama? Mami, umihi lang ako kasi big boy na ako. Diba sabi mo, tsaka ayoko CR ni tita Arya. Pang babae yun boy po ako. Hindi magawang kausapin ni Lilane ang anak dahil ang tingin niya nakalaan lang kay Oliver na nakatingin sa kanya at sa anak nila. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang sasabihin nito. Ang tagal kitang hinanap. Anito sa puno ng pangungulila na boses na hindi niya alam kung totoo ba o umaacting lang. Pinaalis na muna ni Lilane si Arya at pinasama ang anak niya. Kahit na siya ang boss, sumunod si Arya sa kanya. Ang anak niyang si Casper ay magrereklamo pa pero nang pinanungkitan niya ng mata ay agad namang sumunod. Sinubukan ni Oliver na hawakan siya pero inayos niya ang sarili sa lalaki. Huwag mo kong hawakan. May diin niyang sabi dito. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo and believe me, pinagsisisihan ko lahat yon Lane. Huwag mo ko matawag-tawag na Lane dahil hindi na tayo close at ang kapal naman ng mukha mo. Aniya sa lalaki gamit ang galit na boses. Sa mga oras na yon, pinipigilan niya ang sarili na maiyak dahil ayaw niyang ipakita sa lalaki na mahina pa rin siya, na kayang-kaya pa rin siya nito at higit na siya pa rin ang dati nitong asawa. I know na mali ako sa ginawa ko, sinaktan kita. Oo nga, pinaghigantihan mo ko kasi akala mo kapag sinaktan mo ko, makakaganti ka sa pamilya ko. Tama ba ako ha? Lalo na sa kuya ko. Hindi niya na napigilan ng tumulo ang luha. Oo pero huwag ka muna magsalita dahil hindi pa ako tapos. Oo, nasaktan mo ko pero wala ka namang napala dahil hindi ka naman makakaganti sa kanila gamit ako dahil hindi ako mahal na mga yon. Ang kuya ko lang dahil babae lang ako. Katulad ng ginawa mo sa akin kaya pwede mong saktan kasi alam mong mahal na mahal kita at hindi kita kayang iwan. Natawa siya sa huling sinabi. Hindi nila ako mahal, Oliver, kaya hindi ka rin nakaganti sa kanila. Kung pinatay mo nga ako baka natuwa pa sila. No, don't say that. Tumawa si Lilane. Anong don't say that ka dyan? Anong pinagsasasabi mo? Totoo naman dahil sa mga ginawa mo nun para mo na rin akong pinatay. Mahal na mahal kita Akala ko sa piling mo magiging masaya na ako. Pero mas malala pa pala kaya sana nga lang hindi na kita minahal. Umiiyak na sabi ni Lilane. Gusto sanang punasan ni Oliver ang mga luha ni Lilane pero tinutulak lamang siya ng babae. Hindi kita kailangan. Baka nga hinanap mo lang ako para sa hustisya para sa babaeng mahal mo. Huwag kang mag-alala, magsasalita ako. Tutal, para may magawa kong maganda sa paningin mo at sa para kay Bella.
Nauutal niya ng sabi at nilagpasan si Oliver. Pahiwatig na ayaw niya itong kausap. Lelaine, please, don't leave me again. I love you, wife. Mapait lang na napangiti si Lelaine. Hindi mo na ako maluloko ulit, Oliver. Hindi na kita mamahalin ulit gaya ng pagmamahal ko sa'yo noon. Kalimutan mo na ako, ayoko na sa'yo. Kaya ang mga mata ni Oliver napuno ng lungkot at sakit. Ang bata, anak ba natin siya? Kamukha ko siya. Puno ng pag-asa na tanong ni Oliver na sana anak niya nga ang bata. Oo, anak mo siya. Nagbunga ang pananakit at paulit-ulit mong paggamit sa katawan ko noon. Kaya wag ka na magtaka kung bakit ko siya tinago sa'yo. Natakot lang ako na baka pati siya'y saktan mo't paghigantihan. I can do that, Lane. Malungkot na sabi ni Oliver at puno ng sakit ang boses. Hindi ka sure. Sabi mo nga mahal mo ko pero ginamit mo lang ako para makaganti, di ba? Kaya wag mo kong utuin at layuan mo na kami ng anak mo. Ang huling sinabi ni Lelaine ang tunay na nakasakit kay Oliver. Hinabol ni Oliver si Lelaine pero itinulak lamang siya ng babae. Layuan mo nga ako. Tila ba nandidiri nitong sabi sa kanya? What do you want me to do para mapatawad mo ko? Simple lang, lubayan mo kami ng anak mo. Hindi ko kayang gawin yun, Lane. Then, hindi kita mapapatawad. Anito bago siya tuluyang tinalikuran. Kitang-kita niya kung paano ito sumakay sa sasakyan ni Arya, kung saan nandoon ang anak nilang dalawa na hindi siya makapaniwalang may anak sila ni Lelaine. Nagkaanak sila ng babae. Mami, sino po ba yung lalaki kanina? Bakit iba po yung tingin niya sa'yo? Pangungulit kay Lelaine ng anak niya. Huwag mo nang papansinin pa yung lalaking yun. Huwag na wag, kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Makinig ka kay Mami. Pero bakit po? Mukha naman pong mabait siya. Nalulungkot na sabi ng anak ni Lelaine. Kahit na, huwag mo siyang kakausapin. Pag sinabi ni Mami na wag na. Aniya, kaya natahimik ang bata. Bes, okay ka lang ba? Tanong ni Arya kay Lelaine na halatang galing sa pag-iyak dahil namumula ang mga mata. Ayos lang ako. Sagot ni Lelaine na halataring may halong pagsisinungaling. Nang makauwi, tahimik lang si Casper. Hindi kanya kasi alam kung bakit biglaan lamang nagbago ang mood ng Mami nang makita ang mister na yun na kamukha niya. Mami, bakit kamukha ko po yung lalaki kanina? Hindi na napigilan ng bata ang magtanong sa ina. Pumantay si Lelaine sa anak at ito ay niyakap. Nagsisisi siya dahil natarayan niya ang bata kanina. Anak, alam mo naman na mahal ka ni Mami, di ba? Tumango ang bata. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti mo at ayoko na masaktan ka rin tulad ko. Naiiyak na sabi ni Lelaine sa anak pero imbis na questionin siya, pinunasan lang ng bata ang mga luha niya at niyakap siya nito ng buong pagmamahal na kanyang ikinangiti. Habang si Oliver ay sumunod pala at paulit-ulit itong nagdo-doorbell hanggang sa lumabas ng bahay si Arya. Umalis ka na, Oliver. Nasaktan mo na si Lelaine nun. Hindi pa ba sapat yun? Lubayan mo na siya at yung anak mo upang hindi na sila masaktan. Hindi ko kaya, Arya. Pwes, kayanin mo. Galit na sabi ni Arya nang bigla na lamang umambon kaya pumasok na ulit si Arya. Bes, umuulan sa labas. Nasa labas si Oliver. Sabi ni Arya sa kaibigan. Hayaan mo siya, Arya. Ginusto niya yan. Wala naman tayong sinabing gawin niya ang magpaulan. Walang emosyon na sabi ni Lelaine sa kaibigan. Alam niya ba na anak niyo si Casper? Sinabi mo ba? Oo, kaya malamang ngayon sising-sisi na yun. Pero bahala siya. Hindi niya ako madadala sa mga paganyan-ganyan niya. Naiiling na sabi ni Lelaine. Bigyan ko ba ng payong? May natitira pa naman sigurong love dyan para sa puso mo. Hindi, hayaan mong magkasakit. Wala yang sakit na yan kumpara sa sakit na naranasan ko dahil sa kanya. Muli ay sabi ni Lelaine na imbis na silipin ng lalaki, sinundan na lamang ang anak na pumunta sa kwarto nito at si Arya hindi na rin sumili pa gaya ng utos ng kaibigan. Si Oliver, naulanan na pero wala lang sa kanya yun. Ang gusto niya lang, kausapin muli siya ng asawa at makahingi muli ng tawad pero mukhang malabo yun dahil kahit ilang oras na siya sa labas at basang-basa na, wala pa rin nangyayari. Paus na rin ang boses niya kakatawag pero wala pa rin lumalabas na Lelaine para siya'y kausapin. Kahit na naulanan ay bumalik si Oliver kay Arya upang muling makausap ang asawa pero wala pa rin nagbubukas sa kanya. Umuubo-ubo na nga siya dahil sa klima pero wala pa rin lumalabas.
Ang alam niya, si Lilane lang ang nandoon dahil si Arya nasa may kumpanya nito, pero si Lilane ay ayaw siyang labasin at kausapin kahit ilang doorbell pa yung gawin niya at sumigaw pa siya. Hanggang sa lumabas ang anak nila. Kaya pala ganun na lang kagaan yung loob niya sa bata dahil anak niya pala ito. Ayaw po kayong makausap ng mami ko. Nai-stress po siya dahil sa inyo kaya umalis na po kayo. Akala niya kakausapin siya ng maayos ng anak, pero ayun ang sinabi sa kanya. Kaya daig pa ni Oliver ang sinagasaan ng tren ng puso dahil sa narinig niya. May tumulong luha mula sa mga mata niya. "Big boy, pwede ba kitang mayakap?" Tanong niya sa bata. "Bakit niyo ko yayakapin?" "Kasi gusto ko lang. Yung anak ko kasi hindi niya na matuloy-tuloy ang sasabihin dahil sa sakit na nararamdaman. Mukhang naawa sa kanya ang bata kaya pinayagan siya nito na yakapin niya ito, pero nahuli sila ni Lilane." "Casper anak, di ba ang sabi ko huwag kang lalabas?" Mataray na sabi nito sa bata kaya agad na pumasok ng loob ng bahay ang anak nila. "Anong ginagawa mo dito? Mukhang may sakit ka pa. Baka mahawa pa yung anak ko sa'yo." Inis na sabi sa kanya ni Lilane. "Lane, baka pwedeng makasama ko yung anak natin." "Ayoko Oliver. Huwag mo kong daanin sa mga paawa effects mo. Hindi uubra yan. Baka mamaya ano pang gawin mo sa anak ko." "Lane, nagbago na ako. Hindi ako naniniwala kaya umalis ka na." Muli ay pagtataboy sa kanya ni Lilane at siya'y tinalikuran. Narinig niya pa ang padabog nitong pagsara ng pintuan. Napasandal na lamang si Lilane sa pinto nang isarado niya yun, pero bakit parang siya din ay nasasaktan dahil sa ginagawa niya? Pero kulang pa yun, hindi niya nga alam kung sincere ba talaga ang lalaki o kung nagkukunwari lamang at pagkatapos sasaktan na naman siya ng lalaki. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang pagkatiwalaan o paniwalaan ang gawain nito ngayon. Upang mawala ang inis ni Lilane, binuksan niya ang TV at gulat na gulat siya sa balita doon. Napaawang ang labi ni Lilane. Kung ganun ay nahuli na ang kuya niya at ang mga kaibigan nito, kaya sigurado siyang mauungkat din ang kaso ni Bella at magbibigyan na ito ng hustisya na siguradong ikakasiya ni Oliver. Maya-maya pa, nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag si Arya. "Bes, napanood mo ba yung balita?" Bungad agad nito sa kanya. "Oo, sa wakas, nahuli na rin yung mga gagong yun." Natutuwang sabi sa kanya ng kaibigan. Magsasalita ako laban sa kanila sa ginawa nila kay Bella. Pagpapaalam niya ng plano niya sa kaibigan. "Bes, wag na. Wag mo nang gawin yan. Okay na makulong yung mga yun." "Panahon na Arya. Ayoko nang maging duwag." Aniya kaya napabuntong hininga ang kaibigan niya sa kabilang linya. Alam na hindi siya mapipigilan. Paano si Oliver? Ikakatuwa niya to Arya. Mahal na mahal niya si Bella. At ito na yung huli kong gagawin para sa kanya bago tayo bumalik sa Canada. "Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos ka naming palakihin na talagaan, ganito ang gagawin mo sa amin? Ilalaglag mo yung kuya mo?" Galit na tanong kay Lilane ng kanyang mami. Kinausap niya na kasi ang mga pulis at sinabi niya ang mga nalalaman niya tungkol sa nangyari noon kay Isabela na hinalay naman at pinatay ng kuya niya at ng mga kaibigan nito. "Ma'am, may kasalanan si kuya at ang mga kaibigan niya, kaya dapat lang silang makulong. Hindi porke mayaman tayo makakaligtas na siya. Harapin niya ang kasalanan niya." Sagot naman ni Lilane sa ina na sasampalin na nga sana siya pero may humawak sa kamay nito. Walang iba kundi si Oliver na sinundan pala siya ron. Mukhang pumunta ito sa bahay ni Arya at sinabi ni Arya na nandoon siya sa police station. "Nandito pala ang magaling mong asawa. Nalaman namin na siya pala yung dating nobyo ni Isabela." Natatawang sabi ng kanyang ina. "Yes, and sabihin na natin na kaya lang ako pinakasalan para makaganti sa inyo. Sinaktan ka? Deserve mo dahil wala kang pakikisama." Sabi ng kanyang ina, tsaka ito pumunta sa may selda ng kuya niya kasama ang kanyang daddy. Doon din nakapiit ang tatlong kaibigan nito. "Bakit ba mag-isa kang pumupunta dito?" Alalang tanong ni Oliver sa kanya habang panay ang sunod sa kanya. Hinarap niya ang lalaki. "Ano bang pakailam mo? Ano naman sa'yo ngayon?" "Lane, asawa kita kaya nag-aalala ako sa'yo. At paano na yung anak natin kung mapano ka?" Malakas na tumawa si Lilane. "Anak ko lang Oliver, anak ko lang at ginagawa ko lang to para mabigyan ng hustisya ang babaeng mahal mo." "I love you Lane, hindi mo na kailangan gawin to." Mapait lang na napangiti si Lilane. "Baka sinasabi mo lang yan kasi may anak tayo at nakukonsensya ka.
pero hindi ka na namin kailangan, Oliver. Aniya at tinalikuran ng lalaki pero hinabol siya nito at pumunta sa harapan niya. Lumuhod sa harap niya ang lalaki kaya ang ibang taong nasa paligid ay napatingin sa kanila. Lane, patawarin mo na ako. I'm begging you please, nagbago na ako. I know na nasaktan kita noon not only physically but emotionally, so please forgive me. Kulang na lang, umiyak ang lalaki sa harap niya pero hindi agad nanlambot si Lane at muli nilagpasan ng lalaki. Huwag mo na akong subukang sundan, mapapahiya ka lang. Umuwi si Lane sa bahay ni Arya kung saan naabutan niyang naglalaro ang anak niya. Mami, yung lalaki po ba kanina ang daddy ko? Yung lalaki po na dinala ko sa office ni Tita Arya at laging napunta dito? Si Mr. Siya po ba yung daddy ko? Tanong ni Casper sa kanya na tumigil sa paglalaro. Tumingin siya kay Arya na nagkibit balikat. Gusto lang naman niyang malaman kung may sinabi yung babae sa anak niya. Anak? Paano mo naman nasabi yan? Pumantay si Lane sa anak niya. Kasi I look like him and parang love ka namin pareho. Nagsimula ng maluha si Lane sa sinabi ng anak niya. Anak, I'm sorry pero I understand mami kung ayaw mo na po siyang makasama natin siya. Pero pwede po ba bago tayo bumalik sa Canada nila Tita Arya, makausap niya muna ako? Then we hug each other? Pati si Arya ay naluluha na rin. Oo naman anak, oo okay lang. At niyakap ni Lane ang anak na si Casper. Kung yun ang gusto ng anak niya ipagbibigyan niya. Bes, hindi ba parang sumusobra ka na? Kasi nakikita mo naman na nagsisisi na si Oliver. Pero bakit ayaw mo siyang bigyan ng second chance? Lalo pat may anak kayong dalawa. Bakit hindi mo hayaan na magkasama ang mag-ama at magkaroon ng buong pamilya ang anak niyo? Arya, hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko. Pag nasaktan ka na noong tao, ang hirap nang magtiwala ulit. Paano kung gawin niya ulit? Manakit siya ulit. Saktan niya ulit ako. Ang sabi naman ni Lane sa kaibigan. Pero Lane, paano kung hindi? Basta, buo na yung desisyon ko. Hahayaan ko silang magkakilala pero aalis din tayo at babalik sa Canada. Tapos na yun. Final na sabi ni Lane kaya napabuntong hininga na lamang si Arya. Ang iniisip niya lang naman ay hindi dapat nadadamay ang bata sa isyu ng mga magulang. Kung hindi talaga mag-aayos, bakit hindi na lang mag-co-parenting ang dalawa kahit para na lamang sa anak nila? Basta wag lang maging malungkot at maapektuhan ng bata na maaaring makaapekto sa mental nitong pag-iisip. Nang araw na yon, pumunta si Oliver sa bahay ni Arya pero this time pinapasok na ito ni Lane pero hindi niya naman lang kinausap ang lalaki. Daddy, may kung anong humaplo sa puso ni Oliver nang tumakbo papunta sa kanyang anak. Lalo na at sinabi nitong daddy. Gusto niyang yakapin ng bata kaya naman pumantay siya sa bata upang ito'y mayakap. Oo nga pala, hindi niyo po alam ang pangalan ko. Ako po si Casper. Pakilala ng bata. Ako naman si Oliver, ang daddy mo. Si Arya ay naiiyak sa nakikita samantala si Lane nakaiwas ng tingin. Daddy ko, naiiyak na sabi ng bata at muling yumakap sa ama. Napatingin si Oliver kay Lane na mukhang ayaw siyang magtagal dun at gusto lang talaga na magkaroon sila ng saglit na moment ng anak. Sige anak, mukhang saglit lang na oras yung binigay sa atin ng mami. Aalis na ako, magtatrabaho pa si daddy. Naiiyak na sabi ni Oliver habang pinupunasan ng mga luha ng anak niya. Pero daddy, umaangal na sabi ni Casper. Kailangan na umalis ni daddy. Ani Oliver at tumayo na. Baka kapag natagalan siya dun, hindi niya mapakawalan ng anak niya. Daddy! Sigaw ni Casper nang umalis na ang ama nito. Niyakap ni Lane ang anak niya. Mami, hindi po ba tayo pwedeng maging happy family? Kahit para sa akin lang po, para maging happy po ako mami. Umiiyak na sabi ni Casper sa ina pero si Lane ay walang maisagot habang si Oliver ay nasa loob ng sasakyan niya. Umiiyak siya. Hindi niya pa rin magawang umalis sa harapan ng bahay ni Arya. Gusto niyang muling pumasok at makasama ang anak niya pero alam niyang hindi siya welcome sa loob. Ayaw sa kanya ni Lane. Malapit na tumistigo si Lane sa korte. Bakit parang pakiramdam niya pagkatapos nun muling mawawala sa kanya ang mag-ina at wala siyang magagawa laban dun? Bes, paiiralin mo na lang ba yung katigasan ng puso mo? Si Lord nga nagpapatawad tapos ikaw hindi. Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo alam yung pinagdadaanan ko.
Napasabunot na lamang si Arya sa buhok nito dahil nai-stress sa kanya. Oo, hindi ko alam, pero wag ka namang maging makasarili, bes. Kung ayaw mo maging masaya, yung anak mo, isipin mo naman ang nararamdaman. Lahat ng bata ngayon ang pangarap lang makasama ang mami at daddy nila. Ipagkakait mo yun sa bata dahil lang sa galit mo sa tatay niya? Hindi nakasagot si Lilin dahil natamaan sa sinabi ni Arya. Oo, sinaktan ka ni Oliver noon at tinaamin niya namang nagkamali siya at hindi niya gagawin ulit ang pagkakamali niya. Huwag naman sanang ikaw ang makasakit this time. Matapos siyang sermonan, iniwan siya ni Arya upang puntahan ang anak niya na siguradong nag-iiyak sa kwarto. Sumobra na ba siya? Pero nasaktan lang din siya. Nagawa ng tumistigo ni Lilin kaya pwede na silang umalis ng anak niya sa Pilipinas. Babalik na sila sa Canada. Total, tapos na rin ang meeting ni Arya at kailangan nang bumalik din sa bansa. Pero ang anak niyang si Casper, panay ang iyak sa sasakyan at nakatingin sa may likod. Halatang halata niya na ayaw nitong umalis dahil nakilala na yung ama. Pero nakakasigurado naman siya na kapag nakabalik na sila sa Canada, babalik na rin ito sa dati at magiging masayahing bata. Samantala si Arya, tinawagan na si Oliver tungkol sa pag-alis ni Lilin at ng anak nito. Nag-text na rin siya ngunit wala man lang reply. Kawawa talaga ang lalaki kapag umalis ang mag-ina nito. Maiiyak na lang ito sa lungkot at sama ng loob. Habang si Oliver, nalobat pala ang cellphone at nanghiram lang ng charger sa isa sa mga employee. Tsaka niya lang tuloy nabasa ang text ni Arya na pupunta na ang mga ito sa NAIA dahil babalik na ng Canada. Mabilis tuloy siyang napatayo at tinawagan si Arya pero walang sumasagot. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang kumpanya at tinungo ang sasakyan para mahabol ang kanyang mag-ina. Hindi niya matitiis kung mawawala sa kanyang mag-iina niya. Pero ganun talaga ang buhay. Pag may hinahabol ka, tsaka bumabagal ang lahat dahil sa traffic. Kaya unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa hanggang sa maalala niya na medyo malapit lang ang NAIA kung saan located ang kanyang company. Nang makarating si Oliver sa NAIA, dali-dali siyang bumaba at pumasok sa loob. Mabuti na lang at pinapasok siya dahil kilala na rin siya dun. Yun ang airport na palagi niyang ginagamit kapag aalis ng bansa. Inilibot niya ang mata sa paliparan pero hindi mahagip ng paningin niya ang kanyang mag-ina. Doon na siya nagsimulang kabahan. Naupo na lang siya sa isang bangkuan hanggang may tumawag sa kanyang pangalan. Oliver? Si Lilin na kasama ang anak nila at si Arya na napapangiti na lamang. Daddy! Sigaw ng anak niyang si Casper na dali-daling lumapit sa kanya at yumakap. Tumingin si Lilin kay Arya at nagkibit balikat lang. Daddy please, sabihin mo kay mami na wag na kami aalis please. Gusto pa po kitang makasama. Sabihin mo kay mami daddy please. Umiiyak na sabi ng bata kaya si Oliver pinunasan ng mga luha ng anak niya. O paano ba yan? Mukhang ako na lang ang babalik sa Canada. Natutuwang sabi ni Arya. Please Lane, handa akong gawin lahat. Handa akong tanggapin ang lahat ng galit mo. Wag mo lang ilayo sa akin ang anak natin. Wag mo lang ipagkait sa kanya ang buong pamilya. Nagmamakaawang sabi ni Oliver kay Lilin. Mami, please po. Kung nasaktan ka po ni daddy nun, nagsisisi na po siya. Pangungumbinsi din ng bata kay Lilin. Arya kasi, bakit mo sinabi? Kunwari iritadong sabi ni Lilin pero agad na nagpaalam si Arya. Baka daw kasi maiwan ito ng eroplano kaya silang pamilya na lamang ang naiwan. Ang galing mo, nauna ka pa sa amin. Napairap na sabi ni Lilin. Mas malapit kasi ako dito. Ang galing mo po daddy, ang bilis mo, naabutan mo kami. Natutuwang sabi ni Casper. Hindi na kami matutuloy sa Canada. Hahayaan na kitang makasama ang bata. Sa sinabing iyon ni Lilin, natuwa ang batang si Casper at agad na niyakap ang ina. Gusto mo, sayo muna si Casper. Hahanap lang ako ng hotel na tutuluyan. Hindi Lilin, dun tayo sa bahay natin. Gagawa tayo ng mga bagong memorya, yung hindi masasakit at masasaya lang. Papayag ba naman ako na yung anak ko lang ang kasama ko at wala ang aking asawa? Lumapit kay Lilin si Oliver at niyakap siya ng lalaki. Kahit hindi mo na ako mahal, basta kasama lang kita at ang anak natin okay lang sa akin. Sapat na sa akin yun, buo lang ang pamilya natin. Binuhat nito si Casper at nag-group hug sila. Pero alam ni Lilin sa sarili niya na mahal niya pa rin si Oliver. Pero nabulag lang siya ng galit niya at gustong gumanti dito. Pero ngayon, handa na siyang kalimutan ng lahat para muling maging masaya. Dinala ni Oliver ang mag-ina niya sa kanyang bahay.
Tuwang-tuwa si Manang nung makita siya, pati na rin sa nalamang nagkaanak sila ni Oliver. Pati ang 3 katulong ay masaya din. Doon pa rin pala nagtatrabaho ang mga ito. Dahil nakatulog ang anak nilang si Casper, dinala na ito ni Oliver sa magiging kwarto nito na masasabi niyang konting ayos na lang ay okay na. Bago kasi sila umuwi, ipinasyal pa nila ang bata kaya ayun, nakatulog dahil sa pagod. Kasama ka lang pala ni Arya. Nagsimula silang magkwentuhan ni Oliver habang inaayos nito ang kumot ng anak nila. Siya ang tumulong sa akin noong lumabas ako ng bahay mo at naghihintay ng masasakyan. Bigla siyang dumaan. Pagkukwento niya sa lalaki, lumabas na din siya ng silid dahil naayos na ni Oliver ang anak nila. Sinundan naman siya ng lalaki. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Akala ko masasaktan sila kapag nasaktan kita, pero wala pala silang pakialam sa'yo. And in the end, ang sarili ko lang yung sinaktan ko. Kung gusto mo akong saktan, saktan mo din ako. Ayos lang, tatanggapin ko lahat. Pakipot pa ako, no? Natatawang tanong ni Lillian kay Oliver. No, may rason ka para magalit sa akin at hindi patawarin agad dahil hindi ako naging mabuti sa'yo. Paliwanag ni Oliver. Ganun kasi yung feeling ko sa sarili ko kasi kahit alam kong mahal pa rin kita, ay pinapahirapan pa kita para lamang makuha mo ulit ako. Masakit kasi. Ang hirap magtiwala ulit at ibigay yung buong pagmamahal mo at sa huli masasaktan ka lang. Naluluhang sabi ni Lillian pero agad na pinunasan ni Oliver ang kanyang luha. Don't cry please, huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako pag nakikita kitang umiiyak, lalo na't alam ko na ako na naman ang dahilan. Hayaan mong ako naman ang umiyak para sa'yo. Ako naman ang saktan mo. Ganon kita kamahal, Lillian. Pero mahal mo pa rin si Bella, di ba? Shh, ikaw na ang mahal ko. Pilit siyang pinatahan ni Oliver dahil kung hindi nito gagawin yun, patuloy siyang iiyak. Ang sakit ng mga pinaramdam mo sa akin, lahat ng mga salita mo, lalo na nung nakita kita na may kahalikang ibang babae. Minsan hiniling ko na sana, pinatay mo na lang ako. Don't say that please, I'm sorry. Sorry sa lahat. Please, give me a chance para muli kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Nagsusumamong sabi ni Oliver. Mahal pa rin kita, Oliver, kahit na sinaktan mo ko nun. Wala na akong pakialam kahit pasabihin mo na pakipot ako. Pero yan ang totoo, mahal na mahal pa rin kita na kahit medyo nabulag ako ng galit. Ayoko na i-take advantage ka agad. Anito, kaya napangiti na lamang siya. Naging maayos na sila ni Oliver matapos ang pag-uusap na yun, lalo na nang mahatulan na ng pagkakakulong ang kanyang kuya at ang 3 kaibigan nito na ilang taong gugugulin ng mga ito ang buhay sa kulungan. Pero ganun talaga dahil ang lahat ng kasalanan ay kailangang pagbayaran. Hindi na rin umapila pa ang pamilya ng mga kaibigan ng kuya niya dahil matibay ang mga ebidensya, lalo na ang naging testimonya niya. Kaya masaya siya na wala na siyang itinatago pa o kinikimkim. At siguradong masaya na rin ang mga kaanak ng naging biktima ng kuya niya at ng mga kaibigan nito. Ang parents niya, hindi niya nilapitan pa kahit na ipakilala ang anak niya dahil ang balita niya, umalis sa mga ito ng bansa at mukhang tinalikuran na rin ang kuya niya dahil natalo sa kaso at baka masangkot pa. May ganun pala talagang mga magulang, pero kalaunan pinabalik din sa Pilipinas at ikinulong dahil nalaman na may alam ang mga ito sa kaso ni Isabela noon pa man pero hindi nagsalita ang mga ito. Samantalay si Arya ay nasa Canada pa rin at mukhang doon na nakilala ang pakakasalan. May galit si Lillian sa kuya niya pero nagawa niya pa rin itong dalawin at dahil nakakulong na talaga, parang nagbago ito at humingi ng tawad sa kanya. Ang tanging hiling lang daw nito ay maging masaya siya kasama ang sarili niyang pamilya. Na nangyari naman dahil maayos na siya at si Oliver. Maayos na ang kanilang pagsasama. Ngayon ay isa na silang masayang pamilya. Siya, si Oliver at ang anak nila. Hindi man siya ang first love nito, pero siya naman ang last. Dahil wala na itong pakamamahalin pang iba, pwera na lamang kung magkakaanak sila ng babae. At yun nga ang nangyari dahil ang naging pangalawang anak nila ay babae na pinangalanan nilang Carol. Kaya may poprotektahan na yung anak nilang si Casper. Pero iba ata ang nangyari dahil noong lumaki si Casper at si Carol ay ito naman ang nagbabangayan dahil si Carol laging inaasar ng kuya nito. Ngunit magkaganon pa man, mahal nila ang kanilang mga anak pati na rin ang isa't isa na kung hindi dahil sa pagpapatawad, hindi sila muling mabubuo.
I love you mommy, I love you daddy. Sabi sa kanila ng bunsong anak na si Carol. Ikaw Casper, syempre mahal ko po kayo mommy and daddy. Ang sabi naman ng kanilang panganay. I love you wife. Sabi naman sa kanya ni Oliver. I love you more asawa ko, kayo ng mga anak natin. Aniya na may ngiti sa labi. Wala na siyang mahihiling pa dahil mayroon na siyang buo at masayang pamilya.